Weather update: Bagyong Pepito, malapit na maging super typhoon at tutumbukan ang Catanduanes mamayang gabi, storm surge asahan sa mga coastal areas. Huling namataan ang Bagyong Pepito sa layong 235 kilometro east of Catarman, Northern Samar. Taglay nito lakas ng hangin aabot sa 175 km per hour at pabugsong 215 km per hour at kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 km per hour. Itinaas na ng Pag-asa ika-16 ng Nobyembre taong 2024 ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, 2 at 3 sa Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, at Caraga Region dahil sa Typhoon Pepito. Tropical Cyclone Wind Signal number 3. 89 hanggang 117 km per hour lakas ng hangin ang inaasahan. Catanduanes, eastern portion of Albay, Rapu-Rapu, Bacacay, Santo Domingo, City of Tabaco, Malilipot, Tiwi, Malinao. Eastern portion of Camarines Sur, Caramuan, Presentacion, San Jose, Garchitorena, Lagonoy, Sagnay, Tigaon, Goa, Tinambak, Siruma. Easternmost portion of Sorsogon, Prieto Diaz. Eastern portion of Northern Samar, Palapag, Lawang, Mapanas, Gamay, Lapinig, Katubig, Pambuhan. Northernmost portion of Eastern Samar, San Policarpo, Arteche, Oras, Hipapad. Tropical Cyclone Wind Signal number 2. 62 hanggang 88 km per hour lakas ng hangin ang inaasahan. Rest of Camarines Sur, rest of Albay, rest of Sorsogon, Ticao Island, Camarines Norte, northeastern portion of Quezon, Perez, Alabat, Quezon, Calawag, Ginyangan, Tagkawayan, including Polillo Islands. Northern portion of Eastern Samar, Dolores, Maslog, Canavid, Taft, Sulat, San Julian, City of Borongan. Northern portion of Samar, Matuguinaw, Calbayog City, Santa Margarita, San George, San Jose de Buan, Tarangnan, Motiong, Gandara, Yabong, City of Catbalogan, Paranas, Hinabangan, San Sebastian, Pagsanghan. Rest of Northern Samar, Tropical Cyclone Wind Signal number 1. 39 hanggang 61 km per hour lakas ng hangin ang inaasahan. Rest of Masbate including Berries Island, Marinduque, Romblon, rest of Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Mainland Cagayan, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, northern and central portions of Leyte, Tunga, Pastrana, San Miguel, Matagob, Tolosa, Palo, Calubian, Leyte, Mayorga, Hulita, Carigara, Babatngon, Dagami, Haro, San Isidro, Santa Fe, Albuera, Villaba, La Paz, Palumpon, MacArthur, Tabon-Tabon, Tanawan, Merida, Ormoc City, Isabel, Dulag, Capoocan, Alang-Alang, Burawen, Tabango, Tacloban City, Cananga, Barugu, Abuyog, Javier, City of Baybay, Mahaplag. Northeastern portion of Southern Leyte, Silago. Northernmost portion of Cebu, Daan Bantayan, Medellin, including Bantayan Islands. Northernmost portion of Iloilo, Carles. Northern portion of Dinagat Islands, Loreto, Tubahon. Sa kasalukuyang track, mas malaki ang posibilidad na maglandfall si Pepito sa Catanduanes ngayong gabi o bukas ng madaling araw, ika-17 ng Nobyembre. Gayunpaman, hindi rin isinasantabi ang posibilidad ng landfall sa silangang baybayin ng Camarines Sur, Albay, o Sorsogon sa parehong oras, o sa silangang baybayin ng Quezon o Aurora bukas ng hapon o gabi. Pagkatapos ng landfall, inaasahang tatawiran ni Pepito ang Luzon, na direktang maaapektuhan ang Bicol Region, Quezon, mga lalawigan ng gitnang Luzon, Benguet, La Union, at Pangasinan bago ito lumabas sa West Philippine Sea sa bukas ng gabi o Lunes ng umaga.
Ang bagyong Pepitov ay patuloy na lumalakas habang papalapit ito sa Bicol, na nagdadala ng malaking banta sa ilang bahagi ng Luzon sa susunod na 48 oras. Ayon sa pinakabagong forecast, inaasahang kikilos si Pepito ng Pakanluran Hilagang Kanluran sa loob ng susunod na 3 araw bago lumihis ng Kanluran hanggang Kanluran Timog Kanluran mula hapon ng Lunes 18 ng Nobyembre hanggang madaling araw ng Huwebes 20 ng Nobyembre. Habang patuloy na lumalakas si Pepito, posibleng umabot ito sa kategoryang Super Typhoon sa loob ng susunod na mga oras bago ang landfall, na magdadala ng malalakas na hangin, matitinding pag-ulan, at mapanganib na storm surges. Bagamat inaasahan ang bahagyang paghina nito matapos ang unang pagtama sa lupa, mananatili itong isang malakas na bagyo habang tumatawid sa bansa. Ang paghina ay inaasahan bukas habang tumatawid ito sa kalupaan ng gitnang Luzon, at maaaring bumaba sa kategoryang Severe Tropical Storm sa oras na makarating ito sa West Philippine Sea sa Lunes. Mahalaga ring tandaan na ang malalakas na hangin, matitinding pag-ulan, at mga storm surge ay maaaring maranasan sa mga lugar na labas ng inaasahang landfall point, kaya't posibleng maapektuhan ang mas maraming lugar sa labas ng tinutukoy na landas ng bagyo. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at handa para sa posibleng paglikas, lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na madaling bawain, habang patuloy na lumalapit ang bagyo sa kalupaan. Manatiling nakatutok sa Weather Balita para sa bago pang updates, don't forget to subscribe.